Isang magandang araw bayan, ito ang 24 Patrol News na maghahatid ng mga nagbabagang balita sa mga oras na ito. Naimbitahan sa tinaguriang noontime highest rating business at talk show na Kita Mo Na ang 8 sa mga kilala at matagumpay na negosyante, hindi lamang sa Pilipinas ngunit pati na rin sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kagaya na lamang ng business owner and CEO ng Jollibee na si Tony Tanaw ko na. CEO of Shoemart Kana or SM Mall, Henria Sinilaban. CEO of Samsung Galigali, Yung Bata. And the CEO of Sanmi and D Corp, Rumaraji Asa. Nagbahagi rin sila ng kanilang mga karanasan sa pagpapatakbo ng kanilang mga negosyo sa pamamagitan ng functional strategies o kung papaano napapamunuan ng bawat departamento ng kanilang kumpanya upang makagawa ng mga plano na makapagpapanatili ng competitive advantage sa merkado. Maya-maya na lamang ay mapapanood na natin sila live sa susunod na programang ito. Muli, nakatuto kami dito sa 24 Patrol News. Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Kita mo na? Buo ba ang pag-aalinlangan sa negosyong ipapatayo o pinapatakbo mo? Tibay ng loob at diskarte lang ang kailangan mo. Pag-usapan natin yan dito para ang kita mo sa negosyo, sigurado at panalo. Diyan pa lang kitang-kita mo na ang kita sa negosyo. Dito lang yan sa Kita mo na! Partner, dito palang kitang-kita na natin ang saya at sabik sa mga manonood ngayon, di ba? Yes, partner. Halata namang ready na silang matuto at ma-inspire sa ating mga bigating guest today. Yes, totoo yan. Dahil hindi lang basta-basta kwentuhan ang magaganap ngayon. Because our guests will share their experiences and strategies in managing, directing, and leading their business to gain a competitive advantage on their market. Right. Diyan na nga natin mapapasok yung topic natin for today na building competitive advantage through functional level strategies na talaga namang madami tayong matututunan sa ating mga bigating guests ngayon, di ba, partner? Yes. For sure naman na kilalang-kilala niya rin sila at very familiar kayo sa mga businesses na hinahandle nila. Kaya naman, ano pang hinihintay natin? Yes, partner. What are we all waiting for? Let us all welcome the CEOs from their different industries. Kahit isa-isahin na natin ipakilala ang ating mga pista. Kahit punahin na natin ang isang kilalang pangalan sa industriya ng pagkain na patuloy na minamahal ng masa dahil sa kanilang mga produkto na swak sa panlasa ng bawat Pilipino. May mga branches din sila sa iba't ibang bansa. Paano nga ba nila nagagawa na manatiling top of mind sa customers? Alamin natin yan. Here is the CEO of Jollibee, Mr. Tony Tanaw ko na. Ako yan. Narito naman mula sa mall industry na talagang tampok, dinadayo, pinupuntahan at pinapasala ng marami na hindi lang bata, pati matanda. Kilala sa pagbibigay ng kumpletong shopping at leisure activity. At tunay na isa sa mga nanguna sa industriya ng retail at mall. Please, let's all welcome the CEO of Shoemart Kana or SM, Mrs. Henry Sinilaban. Para naman sa susunod mula sa manufacturing industry, isang malaking kumpanya na kilala sa paggawa ng dekalidad na produkto ng pagkain at luwin na patuloy na tinatangkilik sa merkado. Let's welcome CEO of Sanmi and D Corp, Mrs. Rumaraji Asa. Siyempre, last but definitely not the least, mula sa global tech industry, isang kumpanya na kilala sa makabagong teknolohiya at mga produktong ginagamit ng milyong-milyong tao sa buong mundo, partner.
it's greatly beyond our pleasure to have him here. Kasi syempre very unexpected, di ba? Out of the country, very global. Kaya naman, let's all welcome the CEO of Samsung Gali-Gali, Mr. Yung Bata. Thank you so much for being here and accepting our invitation. Maraming salamat po sa inyong pagdalo. We are truly honored na makasama kayo dito sa aming show. Hindi rin biro na mapagsama-sama natin yung mga successful na CEO na hindi lang dito sa Pilipinas, kundi na rin pati sa global market. So without further ado, let's start our first segment, Negosyo Mo, I-Flex Mo! First of all, thank you for being here po. And how have you been doing as a businessman? Thank you for having us. So far, okay naman yung mga ganap sa business and maraming challenges pero hindi naman nabago kaya okay naman din. Nagagawa naman ng solusyon. Well, we've been very busy, Miss Mary, especially with the new development in our malls. But we are still happy to continuously serve our customers. Sa manufacturing, alam naman natin na sobrang sikat ang SMD Corp. Sa amin kasi napupunta yung pressure na i-maintain yung quality ng product namin. So, ginagawa naman namin yung best namin to keep up sa mga demands namin. For my company, it is being greater as a tech company or tech industry is a fast paid, but it is also challenging, but exciting. Wow, iba-iba man ang kanilang industry, pero makikita pa rin natin yung challenge, no? Yes, totoo yan. And that's what makes business even more interesting. Pero syempre, hindi na rin papalagpasan ng moment na to na hindi nakakapagtanong ng kani-kanilang mga strategies and ginagawa upang maging competitive in the market. Yes, diba? kaya dyan napapasok yung topic natin about overall strategy or which is yung functional strategy. Ibig sabihin na hindi lang siya nakafocus about dun sa overall strategy ng company. Pero kung paano hinahandle ng mga ng CEOs, ng managers, or ng mga staffs ng company yung departments ng kanilang negosyo. Yes. Pero syempre, para mas maunawaan ng ating mga viewers, ang functional level strategies, ito yung mga ginagawa ng mga kada department ng company, katulad ng binanggit mo, Yes, partner, diba? For example, yung marketing, operations, and human resource. Kaya naman, for our first question, for Mr. Tony Tanaw po na, based sa na-share nyo kanina tungkol sa pag-maintain ng customer satisfaction sa Jollibee, may tuturing po ba itong bahagi ng inyong marketing strategy and paano nyo po ito nai-a-apply sa inyong negosyo? Bali sa Jollibee kasi, nakafocus kami sa mga bata. Sila yung market namin. And sa market development strategy naman, dito kasi yung mga business parang inaano nila na kinukuha nila yung mas malaking share sa market. Yan, parang ganun din yung ginagawa namin. And sa product development strategy naman, dito parang inaano lang, nag-expand lang yung business. Yan. Like kami nagsimula kami sa sa manok, fried chicken, yan. Tapos, nung medyo lumalaki na yung namin, naisipan namin na, bakit mag-i-stay lang ba tayo sa manok? Yan. Parang nag-explore kami. Nag-innovate kami ng product. Nagkaroon kami ng spaghetti, burger. Tapos sa brand extension strategy naman namin, bali ang ginagawa namin yun, parang sa lang din, sa product development strategy. Like, umano kami ng mga product, tapos iaano namin sa brand namin. Yan. Tapos sa naman, yung sa push and pull. And bali yung sa push and pull kasi parang ang nagiging sa kanya, like kami magbibigay kami sa mga retailer ng product namin. Tapos parang tutulungan pa rin namin sila para makabenta. Like, hatian namin sila sa gastos, yan, tutulungan namin sila. Sa pull strategy naman, dito kasi ang nagpo-focus tayo na makahatak tayo ng mga customers.
Kaya, ang ginagawa natin dito is maglalagay tayo ng product natin dun sa place na di natin abot ng natin. Tapos, kapag ka nakilala na tayo dun, parang sa mga tindahan na maano nila, like, kanyari, magtatanong sila, meron po ba kayo neto? Ganyan. Yung parang sila na yung maghahanap ng product natin. Yan. Tapos, yung mga may-ari ng tindahan naman, kukontain tayo para magbaba tayo ng product natin sa kanila. Doon lumalaki yung natin. Saan? Thank you po for your answer. And just to summarize it, guys, para sa inyo na ang marketing strategies ay hindi lang para sa selling ng mga products, di ba? It is also about kung paano natin i-gain yung loyalty ng ating mga customers by market and product development and yung market expansion and syempre yung push and pull strategy na binanggit ng ating CEO kanina. And of course, para sa ating next question, para kay Mrs. Rumara G. Asa, nabanggit niyo po kanina yung quality and efficiency sa production ng Sunny ND Corp. Maaari po ba itong may ugnay sa operation strategy when it comes to manufacturing? If so, paano niyo po ito nai-apply? Sa operation strategy ng manufacturing, ito kasi yung way namin of achieving quality and efficiency. Hindi lang siya about following steps, it's about us arranging a specific performance where every move has to be perfect. In our production, we own most of its processes. We take over the deliveries and we even choose to produce our own raw materials, which serve as a vertical integration. Yung vertical integration, we see it as taking total control of the production. Kasi if we own the supply chain, we are not just hoping for the best quality, but we are guaranteeing it because we are the ones who pick the raw materials. Also, if ikaw yung nagmamay-ari ng supply chain ng company mo, there's no third party to be blamed once na nagkaroon ka ng error. When it comes naman sa physical resource deployment, we make sure na walang time na masasayang and we set our workers and equipment in position so yung walang zero or walang time na masasayang, which is where the efficiency comes from. Of course, in relying technology, we are looking for the optimum level. Yun yung magsaserve sa amin as precise production tool na nagka-catch ng mga errors na hindi nakikita or na hindi namamalayan ng mga human eye. So, habang kinikip namin yung production, habang kinikip namin yung production as fast and steady. So, once naman nagkaroon ng popularity yung products namin, yung strategy namin is nag-shift towards standardization. Yun yung nag-aalaw sa amin na mag-hit ng high-speed efficiency targets without letting our quality standards slip. So, yung apat na yon, yung vertical integration, physical resource deployment, and the optimum level of technology, and using standardized once na nag-peak ng popularity yung product namin, yun yung tumutulong sa amin na mag-keep up sa market. And yun din po yung nagpapanatili sa amin na magkaroon ng quality and efficiency ng product. Under naman ng operation strategy, in manufacturing, meron 4 different strategy. Una doon is yung job shop. Sa strategy na yon, yung small manufacturing system, nag-handle sila ng customized production using their skilled labor. So, parang hindi sila gumagamit dito ng equipment. So, yung gumagawa doon is yung human effort na. And then, yung next naman is yung connected line batch flow. Sa strategy na yon, yung bawat machine or equipment is parang job shop lang. Pero, nakaposition sa same order as the parts are processed. So, yung connected line batch na yon, ginagamit siya when product components are standardized. The third one is the mass production system. In this strategy, yung mga large number of low-cost and standardized goods, ito yung pwedeng ma-produce sa mass production. So, parang kapag nagkaroon ng popularity yung isang product, ito yung ginagamit na strategy namin. So,
So last naman is yung mass customization. Yung mass customization hindi namin na-apply sa our SMD Corp kasi hindi kami nagko-customize ng product. So ang ginagawa kasi sa SMD Corp is as is yung product, as is yung quality nun. So yung mass customization kasi ito yung nagko-customize ng product or parang ito yung nagbibigay sa kung ano yung gusto ng mga customers. Ayan, definitely yan po ang essence ng operation strategy wherein yung maayos sa paggamit ng resources para mapataas yung efficiency and mapanatili yung quality ng product. So, thank you po for that answer. How about Mrs. Henria Sinileban? When it comes to applying operation strategy naman po sa services, how do you apply it naman po sa inyong business? Thank you for that question. Before I answer that, let me briefly explain kung ano ba yung operation strategy. Operation strategy is isang service-oriented business. Basically, ito yung way kung paano dinideliver ng company yung services efficiently, such as covering resources, processes, and customer satisfaction. In service businesses, tinitignan siya through key factors like quality, flexibility, speed, dependability, and cost. So as a CEO of Shoemart, I believe that operation strategy is really the heart of any service-oriented business. In our company, we focus on delivering services efficiently while ensuring na na-meet niya yung expectations ng customers. First, quality is very important sa amin. We make sure na every service we provide is consistent, reliable, and nami-meet yung mga high standards. Kasi doon nabubuo yung trust ng customers. Pangalawa, we value flexibility. Especially ngayon na mabilis yung pagbabago ng preferences ng markets. We design our services in a way na kaya namin mag-adjust depending sa mga demands. And at the same time, we prioritize speed and dependability. We ensure na on time yung delivery ng service and customers. And yung customers is nakapag-rely sa amin consistently. Hindi pwedeng bukas is hindi na sila pwede makapag-rely. Dapat yung performance namin is stable. Lastly, we consider cost efficiency. We make sure na yung service is reasonably priced without compromising quality by managing our resources and minimizing unnecessary expenses. So, syempre, kung meron tayong strategy sa pag-produce ng mga dekalidad na produkto, dapat meron din tayong tama at dekalidad na mga strategy sa pagbibigay ng tamang serbisyo sa ating mga customers, di ba, partners? Yes. Kaya, thank you so much po for that answer. And for our next question for Mr. Yung Bata, you mentioned earlier about innovation and how's that related to research and development strategies and information technology strategies given that you're from a global tech industry? And how do you apply it to your business? Thank you for the question. For us, the Samsung innovation is not just a concept. It is the core of the business strategy. It is deeply connected to both our research development strategy and the information technology strategy. In terms of the R&D strategies, we continuously invest in technological advancements. We also make sure that it stays ahead of industry trends and exploring emerging technologies such as AI, 5G, and IoT. We ensure our innovations through patience and trademarks to maintain our competitive advancements in the market. This is true that technology can we develop remain as inclusive and valuable to our brands. We also engage in collaborate research initiatives, partnering with universities and tech companies around the world. This allows us to change knowledge, accelerate innovations, and create more advanced solutions efficiently. On the other hand,
The information technology strategies support this innovation by enabling faster and data processing, is better the system integration, and improve digital infrastructure. IT help us the streamline operation, enhance customer experience, and make a data-driven decision across our global operations. On the information technology strategy side, its innovations plays a key role in driving digital transformation across our organization. We adopt the cloud technologies to make our system more scalability, flexibility, and more efficient. At the same time, we implement a strong cybersecurity strategies to inform the confidentiality, integrity, and availability of our data and systems. Where we can see the relevance of research and development strategy, wherein innovation is the key to gain a competitive advantage for a fast-paced economy by also applying the information technology strategy. So, thank you so much for your answer. For the last question that will be answered by all of you po, when it comes to financial and human resources strategy, how do you manage your company's finances and employees to ensure growth and stability of your business despite market competition? And let's start with Mr. Tony Tanawana. Financial naman, yung ratio ng debt and equities is nagiging basihan siya ng mga para makita kung gaano kalaki pa ang pondo ng isang company. And makakatulong din ito para malaman natin kung kakayahan ng isang company na bayaran yung mga liabilities nila. And in terms naman sa human resources, yung talent and acquisition, dito tinitignan yung sa mga kinukuha nating empleyado kung kaya ba nilang gampanan yung trabahong ibibigay sa kanila. And makakatulong din ito para mabawasan yung gastos natin kasi kapag kaya namang gawin ng konting empleyado ang isang trabaho, ba't pa tayo kukuha ng mas maraming empleyado, di ba? Then magkaugnay itong dalawa na to yung financial and human resources. Kasi kapag konti lang yung babayaran natin mas makakatipid tayo. And kapag naman nakatipid tayo, mas magiging benefit din sa mga employees yung magiging benefit din sa mga employees yun kasi mas mapapasahod natin sila ng mas maganda. When it comes to managing both our finances and our people, I believe na dapat balance and strategic yung approach to ensure na long-term yung growth and stability. On the financial side, we practice a combination of equity and financing. With equity financing, we raise capital by allowing investors to become part owners of the company, which helps us expand without immediate pressure of repayment. On the other hand, debt financing allows us to acquire necessary assets and fund operation through loans from financial institutions while maintaining full control ng business. We make sure na well-managed yung balance between the two to keep the company financially stable kahit na nasa competitive market kami. On the human resource side naman, we invest heavily sa employee training and development programs kasi we believe that our employees are our greatest asset. Kaya we continuously to enhance their skills and capabilities to keep up with the evolving demands of the business environments. Through proper training, we ensure that they remain competent, adaptable, and aligned sa company goals namin. Human resource naman, we focus more on their skills. We rarely seek for their educational background. Nag-offer din ng SMD ng mga training and seminar for staffs para dagdag knowledge din for them. When it comes in promoting staffs, hindi naman kami mahigpit. Once na alam namin deserving yung worker na yon,
makukuha nila yung deserve nila. A company resources sites and rely on strong performance and management system to ensure that our employees are aligned with our goals and consistently delivering results. At the same time, we promote workforce diversity and inclusions because we believe that different perspective drives innovations, creativity, and better decision making. That's very strategic answers po from you, di ba? Kasi partner, kitang-kita naman natin na kahit galing sila sa iba't ibang industry, talagang iisa yung pinapakita nilang strategy at tamang pagmamanage ng finances and employees. Kasi di ba, para maging successful tayo sa business, dapat alam natin kung paano natin i-handle yun. Tama ka dyan, partner. Kaya naman muli po ay nagpapasalamat po kami sa ating mga guests and even dun sa ating mga audience ngayon na nanonood sa atin. Pero we're beyond grateful to have you here naman po. But sad to say, kailangan na nating magpaalam sa kanilang lahat. Diba? Ang lungkot naman nun, partner. Pero, syempre, I would like to thank you all for being here with us and sa pagkikisubaybay sa amin. Kaya naman, sa ating mga aspiring entrepreneurs dyan na meron kami iiwan na salita para sa inyo na take the risk at gamitin ng tamang strategies, di ba, partner? Para ang kita mo sa negosyo, sigurado at panalo. Dito lang yan sa Kita mo na! Mahal kita, hindi to bola. Hindi ka man lang sana, ako'y nasa langit na. Hello, Bes! Ano, Bes? Nag-ready na kayo, Bes? Bes, ako ba ba? Siyempre, Bes! Super basic. Bes, mga ganyang bagay, hindi mo yan pinag-aaral. Kaya dapat tinatanong mo yan, Bes. Nag-review ako, Bes. Baka ikaw yung nag-review. Puro ka make-up. Bes, matalino na ako, Bes. Mga tinatanong mo ganyang bagay. Sige. Mga ganyang bagay sa akin na. Kahit sa ganito. Sige, Bes. Sige, Bes. Sige. Ano? Tara? Ano? First question. ay alam mo yan. Natala ka tanda. Very basic. Wala pa nga. Kaya mo yan. Ang patalaga. It determines how products or services are produced and delivered. Ako yan, Bes. Alam ko na yan. Ikaw na. Ikaw, siyempre. Nabasa ko to eh. Ano na yan? Ito yung libro. Ito yan. Ay, grabe. Yan, grabe. Operation strategy. Sure ka na? Sure na ako, Bes. Tama! Galing mo na! Galing mo na! Grabe talaga, Bes, yung utak ko nila. Stock knowledge lang to. Oh, next! Ito hindi natin na-review. Alam ko. It deals with managing money and choosing how. Ayan ko. Pero narinig kasi ako paano eh. Tatapusin ko na. Second question. It deals with managing money and choosing the best way to raise capital. Ako! Ako na lang ako. Tanong kasi. Money to eh. Ito yung raise capital of money. Financial strategy. Uy! Oh, galing mo! Bes, bibigyan ko kayo ng chance dahil medyo, ano yung problema? Okay. This is the next question. Ito medyo ano to eh, ano to eh. Pangsuma ko lang ito eh. Ay, ako na yan. Ano, gusto mo? The first question is, it focuses on pricing, selling, and distributing products. Ako yan, best. So, yun ko naman. Marketing strategy. Uy, tama. Sa balay. Next question is, what are the main types of functional strategies? Una, marketing. Uy! Pangalawa, Tama. financial. Operations. Human resources. Napakadali. RD. Yes, sabay. Walang word. And lastly, IT strategy. Ito tatanong ko kayo. It is a plan used by departments to help achieve business goals and gain competitive advantage. Yun yung sigaw ng alamado lang. Ano to eh? Functional strategy? Uy! Tama na. Ano yun, Beth? Uy, Bes! Bes, natutulog ah!
Puro tulog lang ata yan, bes eh. Naligo ka ba, Bes? Parang hindi ko nag-review. Paano ka mamaya sa... Bes, ano ba yan, quiz sis? yan? Di ka lang understand, Bes ah. Bes, parang hindi ka Matalino nag-subscribe, ka Bes. dyan, baka wala lang kayo mga mali dyan, chocolate. Ako na ang bahala sa atin lahat! Yun na! Bes! Ano mo nga yung bes kung matalino ka? Sa akin. Kaso Miss, parang medyo Saan ba galing yan? Uy! Uy, ang lalim, Bes! Uy! Lalim niya, bes, ano yan? Treasure map yan? Uy! Baka wala na to. Sarap nila! Sarap niya, bes. Mag-review ka na, Bes. Ito, Bes, kailangan mo. Para sa yan, bes. Para saan to? Oo. Kainin mo para malaman ko. Fake choco filling? Sandwiched by 2 yummy cookies. Choco Mucho. Sige nga, tignan natin kung effective sa pinakaano sa'yo. Sabi ko tumalino ka talaga dyan sa training sa'yo. Kulang na. What is a functional strategy? And how does it help a business achieve competitive advantage? Very basic na to para sa akin. Dahil nga binigyan mo ako ng pampatalino, manda kayo sa sagot ko. Sagot ko sa tanong mo, a functional strategy is an approach used by different departments in a company to support the overall business strategy by maximizing resources and developing strength. It also helps a business to gain competitive advantage by improving efficiency, quality, and also specialization in areas like marketing, operations, and lastly, human resources. So, kang talino ko na, di ba guys? Ganito talaga mo matatalino. Sa una lang nagpapati. You're not cute when you're hungry. Choco Mucho. Ano? Tara, kain na tayo. You're not you when you're hungry. Choco Mucho. Ang sarap, talagang na ako eh. Uy, nararamdaman na ako eh. Ipaan si Darren. Phenomenon, the most successful, longest running reality show, and one of the strongest brands in the world. Ito ang teleserye ng totoong buhay. Pinoy Big Brother Celebrity Collaboration 2.0. Hello Philippines and hello world! Isang magandang araw mga kapamilya at mga kapuso. Ako ang inyong PBB host na si Bianca at welcome sa panibagong season ng isa sa mga pinag-uusapang reality show sa bansa. At ito ang Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. Sa season na ito, makikilala natin ang mga bagong celebrity housemates na magdadala ng iba't ibang personalidad, talento at kakaibang ugali sa loob ng bahay ni Kuya. Sa loob ng bahay na ito, sila ay kakaharap sa iba't ibang mga hamon na susubok sa kanilang pasensya, teamwork at kakayahang makisama sa isa't isa. Kaya naman mga kapamilya, ating kilalanin ng mga bagong celebrity housemates na papasok sa bahay ni Kuya. Ayun tayo, ang singing guwapa ng Cebu. Hello po, ako po si Caprice, ang demure daughter ng Quezon City. I'm Sneer, ang sensational viral ng Davao del Sur. Ako ang anong Miguel, ang influencer ng Mandaluyong City. Yeah! Ako ang kwelang Diva ng Antipolo. Ako si Baron, ang controversial ko sa gulera ng Tondo. Gumba! Gumba! Ikot gaya ba? Masayang natapos ang unang pagpasok at ang unang araw ng mga celebrity housemates sa bahay ni Kuya. Kung kaya't kinabukasan, unang hamon ng agad ng bumungad sa kanila.
Mga housemates, binabati ko kayo para sa isa na namang makasaysayang edisyon kung saan kayo naman ang magsasama-sama dito sa aking bahay. Sa unang araw ng inyong pamamalagi rito sa aking bahay, ngayon magaganap na ang inyong unang weekly task. Ano yung kuya? Bro, kamay bro. Para sa inyong unang weekly task, kayo ay bubuo at magmamanage ng isang negosyo. Ang negosyong ito ang susubok sa inyong kakayahan sa pagpaplano, pakikipag-ugnayan at paggawa ng tamang desisyon bilang isang team. Ang task na ibinigay ni Kuya sa mga housemates ay ang magtayo ng isang online delivery na business dito sa loob ng bahay. Kailangan nilang pagplanuhan kung paano nila patatakbuhin ito mula sa pagpopromote ng product, paghawak ng budget, at ang pag-ayos ng operations hanggang sa pag-produce ng panibagong product. At sa pagtapos ng linggo, susuriin kung paano nila ginamit ang iba't ibang strategies upang maging successful ang kanilang negosyo. Sir, di naman ako nabigla doon kasi bata pa lang din ako, nag-business na ako eh. Ako po kuya, sobrang nai-excite po ako saka po natatakot ako kasi sa outside world po, favorite ko po talaga yung milk tea. Kaya hindi ko po inaasahan na gagawin po namin yun sa task namin. Ako po kuya, kinabahan po ako na medyo na-excite kasi syempre ngayon lang po namin gagawin yung ganun. Tapos yung mga kasama ko, first time ko lang po yung mga nakilala sa personal eh. Kinabahan po kuya kasi feeling ko po bilang mas nakakatanda po sa kanila. Parang feeling ko po ako po yung dapat mag-guide sa kanila sa task na to. Bilang unang task po namin to, wala po kami experience, yun po. Siyempre po kuya, nung unang-una talagang kinabahan po ako. Pero alam mo na, as near to, kayang-kaya to, di ba? Wala akong laban na inuurungan. Go kuya! Of course po kuya, na-excite po ako kasi po this is my first time po na gawin po itong ganitong klase ng bagay and test rin po siya na makakatulong po sa amin. So magplano na tayo. Tara? Kaya naman mga housemates ay nag-umpisa ng magplano para sa kanilang unang weekly task. Ano kaya magiging plano natin guys? Baka kayo naiisip ko yun guys ha? Naiisip ko naman, siguro, need natin i-sure na masarap tas consistent yung gagawin natin milk tea para balik-balikan naman tayo mga customer natin. I agree bro, kasi pwede tayong gumawa ng bagong flavor para mapansin tayo. Flavor? Ayos ka talaga. Anong flavor? Please. Makinig ako kami siguro kapag detailed yung schedule natin. Kasi syempre para mas okay yung work ng bawat isa. Tama, gising maaga. And I suggest guys na gumamit tayo ng online ordering system para mas mabilis yung service natin. Online ordering system, alam mo ba yun? Paano yung budget natin? Kailangan niya may hahawak, puro kayong gastos eh. Budget, sino mag-ahawak? Hindi yung puro gastos na. Kasi naman sa'yo, gagastos mo, Guys, Bakit? Bro, may suggestion ako kasi feeling ko effective siya eh. Para sa akin, siguro mag-launch tayo ng malaking promo. Like yung buy one, take one agad para dagsayin tayo ng customers. Buy one take one agad, hindi ba parang masyadong mataas yung risk nun para sa umpisa natin? Hindi naman, strategy lang naman yun para sumika tayo. Paano naman kung ano? Abangan bukas. Ako yung mga take lang ha. Piyang ako pa ngayon ng OA. Talaga? Konting list lang naman, kinakabahan ka agad. Guys, chill guys. Calm down guys. Mukhang nagkaalitan kayong dalawa. Unang pasok niyo pa lang. Nagsuggest lang po ako kuya kung ano yung makakabuti sa business namin. Ewan ko po dun kay Atik lang, napaka-OA talaga. Grabe si Piang kuya, kinontra ko lang naman yung sinabi niya para naman sa kapakanan ng task namin. Sinabihan pa naman akong OA. I wasn't expecting their fight kuya. I was just so shocked kasi ito rin yung unang araw namin and unang task rin and nag-away sila. Grabe po kuya.
sobrang nagkainitan po sila si Atik lang saka po si Piang. Hindi po namin alam kung paano po sila pakakalmahin. Grabe kuya, si Piang tsaka si Atik lang talaga. Grabe yung intense nila kanina. Hindi ko inaasahan kasi nga first namin na weekly task namin yon, then may naganap ng ganong ka-intense na awayan with regards to Piang and Piang. So, nashock lang ako kuya. Yung sa away nila na yun, sir, wala na tayong magagawa. Baron. Mga babae yan. Baron, Sir, okay po sir. ano nga ulit ang tawag mo sa akin? Sir po. Anong pangalan ko, Baron? Ay, kuya po pala, kuya. Pasensya na, kuya. Yun sa away nila na yan, wala na tayong magagawa. Mga babae yan, yung mga nagpapataasan ng ihiyan. Ano kaya ang kahihinatnan ng alitan ni na Clarice at Fiang? At paano ito makakaapekto sa kanilang unang business task? Huwag palampasin ang susunod na kabanata sa bahay ni Kuya. Lahat tayo'y mayroong pagkakaiba. Sa tingin pa lang ay makikita na iba't ibang